Okay, good morning po sa mga kapatid natin nandiyan dyan. I just want to grab this opportunity to share a word for this devotion, morning devotion. So, ang title ng devotion is Real Treasure. Sa Bible, mababasa natin sa Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Sabi sa Tagalog, sapagkat kung nasa naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, bago dyan, let us pray. Lord, minsan pa give us wisdom, give us knowledge, and give us understanding regarding, Lord God, this morning devotion na madirinig namin mula sa iyong lingkod. Lord, inspires us, Lord God, with your love and with your greatness. And speak among us, Lord. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning po sa mga kapatid natin na dyan. Nilinag ko lang po na mag-share ng word. Katatapos lang po namin mag-exercise, maglinis. Katatapos lang din po namin mag-devotion. So, one of our beloved pastors ang nag-share dito ng Word of God sa mga IDPs. And nakaka-bless. And also, gusto ko rin po mag-share ng word regarding dito na real treasure. Alam mo, sa karamihan, ang alam nilang kayamanan, ang alam nilang wealth, ay lahat puro mga bagay ukol sa material na bagay na meron na sa lipunan, na lahat po ito ay mawawala, lahat po ito ay mapaparam. Meron pong higit na mahalaga na kayamanan na bunga ng pagmamahal, kayamanan na bunga ng relasyon sa Panginoon. At ito po yung tinatawag na kayamanan na yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito po yung mga kayamanan na napakasarap na i-invest na natin sa ating kapwa, na meron po siyang tinatawag na eternal impact. Meron po siyang tinatawag na kumbaga matinding effect sa buhay ng tao at sa kalangitan. So, sabi dito ay kung nasa lang yung kayamanan, minsan ang kayamanan natin nasa sanlibutan, nakakalungkot, mawawala ito, mananakaw, masisira. May isang kayamanan na hindi mawawala. Ito yung kayamanan na hindi mababayaran ng anumang material na bagay o ng pera o mapapalitan ng anumang ginto. At ito po yung tinatawag na pagmamahal, pagmamalasakit, at pagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa. Alam mo po, sa totoo lang, very thankful po dahil very thankful ako sa isang banda na itong nangyari sa atin ngayon, COVID, bagyo. Alam niyo po, mas lalo pong kumbaga binibigyan tayo ng opportunity na mag-invest for eternity. Kaya nga sabi ko, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, huwag mapagod na maglingkod sa kapwa, bagamat hindi lahat natin mapiplease. Naalala ko po, may tumawag sa akin isang IDPs. Sabi niya, sir, gusto na namin umuwi, kasi graduate na po sila actually. Ngayon kahapon po 14 days sila, 15 days nila ngayon. In-explain ko sa kanila, sabi ko, konting hintay lang, sana wala ng storm signal, pag maayos na ang panahon makakauwi na kayo. At ang pakiusap ko is kumbaga maproseso lang yung mga blessing na darating at ma-settle yung sasakyan na gagamitin. Nalungkot ako kasi ang response sa akin, hindi naman namin kailangan yan. Gusto namin umuwi. Alam mo, nandoon na tayo na talagang gusto ko po sila umuwi. Pero talaga itong kumbaga may mga response na medyo nakakaano rin sa puso. Pero sabi ko, konting tiis kasi uuwi naman kayo. Bagamat medyo nakakalumo na sasabihin nila hindi nila kailangan yung mga bagay na yun. Sabi ko, ginagawa naman ito ng pamalaan natin para sa ikabubuti ninyo. Sana wag niyo naman masamain. So, yun, paliwanag,
pagpakita ng pagmamahal, pagpapaintindi. Iyan po ang kailangan natin ngayon. So sa ngayon po, sana number 1, maging encouragement po tayo ng ating kapwa. Huwag nating husgahan yung mga nangyayari na meron agad tayong, alam mo yun, tinutuldukan natin mga bagay-bagay na dapat sana iniluluhod muna natin ito sa Panginoon at kasama silang ipinapanalangin natin. So, never stop na gumawa ng mabuti. Never stop na umunawa sa mga nagaganap. Never stop na maging kalakasan tayo, maging encouragement tayo ng ating kapwa. So, ito po yung tatlong bagay na pwede nating i-invest na meron po siyang tinatawag na eternal impact sa heart ng ating Panginoon. Kaya to everyone that is listening, napaganda po kung nasaan talaga ang kayamanan mo, naroroon ang puso mo. Kaya ang tanong, nakanino ba talaga ang puso mo? Kung nasa kayamanan, alam niyo po, pag nasa mga material na bagay ang kayamanan, ang puso mo nandoon, alam niyo, mawawala po ito. At pwedeng masira ang buhay mo. Pero kung ang kayamanan mo ay nasa Diyos, ang kayamanan mo ay ang Diyos, ang relasyon mo sa Kanya, naniniwala ko araw-araw ng buhay mo pagpapala ka. Araw-araw ng buhay mo ay naririyan din na pinagpapala ka ng Panginoon. Kaya again, sa munting devotion, the real wealth comes from within, from the love that comes from the Father, from God. So, sana maging encouragement po itong devotion natin. The real wealth only can found sa Diyos. At ang Diyos mismo ang tunay na yaman na dapat naghahari sa ating puso. So, good morning. Salamat po sa mga nanonood, sa mga nandiyan. Thank you for watching. So, andyan si Laika. Binabati ko kayo na let's keep up our relationship on fire sa Panginoon. At matuto tayo sa mga nangyayari. Idagdag natin ito na kayamanan ang bawat mga pagsubok natin pinagdaan. Kaya another na yaman is yung may natutunan tayo sa buhay. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. Sa maiksing sandali ay nagkasama-sama tayo. So, God bless and we love you, and let me share our prayer with you all. At sama-sama tayong manalangin. Panginoon, salamat sa munting encouragement sa word na kung nasaan ang aming kayamanan, naroroon ang aming puso. Lord, ang yaman namin ay ikaw. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka maghari. Patuloy mo kaming samahan sa mga desisyon. Samahan kami, Panginoon, sa mga gagawin namin sa maghapon. At Lord, ikaw ang aming maging kalakasan. Ikaw ang aming maging buhay. Hayaan mo maging pagpapala kami, O Lord, sa mga taong nasa aming paligid. Maging pagpapala kami sa aming pamalaan na nandoon yung aming support at panalangin. Maging pagpapala kami, Panginoon, sa mga kapwa namin, Lord God, na nasa aming paligid, na nandoon na magpakita kami ng pagmamalasakit, magpakita kami ng puso na handang dumamay sa kanila. At Lord, even Panginoon, Lord, panalangin din namin, Lord, na maging pagpapala kami sa mga frontliner, Lord, that makagawa kami ng bagay na magpapagaan sa kanilang kalooban. Anything, Panginoon, Lord, na gamitin mo kami for them. Lord, in prayer or in good deeds, Panginoon, Lord, even Lord God, maging encouragement po kami. So bless those who are in kasama namin ng mga frontliner. Pagpalain mo sila, even our government, Lord. Salamat for the love that they show, Panginoon, Lord, sa mga IDPs, even sa amin na nagtatrabaho, sa mga volunteers, Lord, salamat po. At salamat din, Panginoon, Lord, sa favor na binigyan mo kami napagandang panahon. Salamat, Panginoon, at hindi kami nagrabe nitong bagyo. At dalangin din namin ang mga dinadaanan pa ng bagyo. Lord, nawa hindi po sila mahirapan ng gusto,
of course, matatag sila, Panginoon, na humarap at magtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, bless everyone, lahat ng nanonood, lahat ng nandiyan, lahat na nananalangin, nagmamahal sa amin. Lord, pagpalain mo po sila. Salamat sa mensahe. Ikaw ang yaman namin, ikaw ang buhay namin, at ikaw, Panginoon, ang kalakasan namin. We love you and we thank you, Father. We ask this in Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, thank you so much for watching live. Ako po ay nandito sa isang quarantine area, and kumbaga karangalan ko na maglingkod sa bayan para sa Diyos at para sa bayan. Kumbaga, kapatid, may magagawa ka, at kumbaga show your sabi nga dun kumbaga show your love, sabi nga dun and join us to act in faith and love for God's glory. So, good morning, God bless, and thank you so much. Sa ulitin po sa susunod pong araw na devotion ulit tayo. We love you.